Kung mawawala ka. Well, tutulungan ko ang pagmamahalan niyo ni Carlito Valiente. Dahil ayokong matuloy ang kasal niyo ni Rafael. Walang makakapigil sa kasal namin ni Rafael. Pero sa Camila, walang pera ang pamilya ni Rafael. Wala kang makukuha sa kanya. Bakit? Sino ba nagsabing pera ang hinahabol ko sa kanya? O ano? Pag-ibig? Tigilan mo na ang drama mo yan dahil alam ng buong mundo na ang mahal mo si Carlito. Ay, nagkapareho talaga kayo mag-ina. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Umalis ka na, Iluminada. Baka hindi ako makapagpigil. Ano? Sasampalin mo ako? Mananampal ka ng First Lady? Dahil ba hindi mo nagawang papatay ako kahit sampal lang gagantihan mo ako? Umalis ka na! Ay, hindi ako alis dito hanggat hindi ko nakakausap ang pamangkin. 2 linggo na ho siyang hindi nagpapakita kaya pwede na ho kayong umalis. Oh. Baka naman napag-isip-isip niya na layawang ka na. Oh well, hindi ko na pala kailangan bang himasok pa. Leandro, akala ko ba hindi ka makikialam sa kaso ni na Emil at Alicia Salvacion? Nagmukhang katawa-tawa ang aming opisina ni Alfonso dahil dito. Lahat tayo magiging katawa-tawa kapag pinalabas natin ang witness ninyo labang kay Alicia. How could the public believe a hardened criminal as a witness? That is just the point. A criminal pointing to his cohorts. Sino nga ba ang makakapagturo ng punong kriminal kung hindi ang kanyang kapwa kriminal din? Romina naman, atin-atin lang ito. At huwag na sanang lalabas sa press. Alam natin na mas kriminal pa tayo kay Alicia. Wala kang maituturo laban sa akin. Mas marunong ka lang kasi kaysa iba. Paano ang taong bayan? Naghahanap sila ng solusyon sa pagkakataga kay Iluminada. Sabi mo, umamin na yung witness ninyo. Di siya ang hulihin ninyo. And that's the end of it. Yun ho kasi yung madring dumadalaw sa akin noon. Nag-request ho ako na padalan ako ng rosaryo. Hindi ko naman ho akalain na buong parokya pala magbibigay bawat isa. Ano yung ba lahat ito? Hindi ko nga ho alam nakakahiya namang pamigay ko sa mga detainee rito dahil sa akin binigay. Warden, wala akong mga high-tech na gadget yan. Tsaka, wag naman ho sanang maisipan ng hindi maganda yung mga madring nagbigay niyan sa akin. Hindi ho sila kasabot dito. Kung wala ho kayong tiwala sa akin, gusto nyo, ibigay ko na lang ho sa chapel yan. Para sa'yo talaga lahat ito Salamat to. Warden, baka gusto nyo. Hindi. Pasensya ka na Kailangan talaga inspeksyonin ito dahil sa ginawa mong suicide attempt. Ayos lang ko yun, naiintindihan ko. Siguro sa 1 linggo, pwede ka na tumanggap ng bisita. Salamat to. Sige. Akala ko ba tayo lang mag-usap? Nestor, kailangan muna natin magkaharap-harap. Tungkol saan? Anong kinalaman mo doon sa pagkawala ni Rafael nun? Ano mo, hindi kita maintindihan. Sabihin niyo na lang kung ayaw niyo na sa akin. Pero huwag niyo lang akong gagawa ng kasinungalingan. Alam mo, wala kayong makukuha sa akin. Pero kung ayaw niyo maniwala, hindi ko rin kayo kailangan. Mga gago! Akala ko ba papahuli natin siya? Mabuti na yung alam natin ang linya. Masyado ka naman mabait, Carlito. Wala pa rin naman tayong katibayan eh.
Mabuti na rin para mabusin natin yung mga balak natin nung wala nagkakadudahan. Tayo-tayo na lang muna. Kamusta naman si Mami? She's okay, but she needs rest badly. Eh, natatakot umuwi kasi pinagbibintangan ni Tomas na nilalaso niya to. Teka nga muna, nagkita na ba kayo ni Nestor? Dumiretso ako sa bahay ba eh. Alam ba niya tong meeting na to? Alam niya, pupunta ako kay Daddy. Sobrang secrecy naman yata tong meeting ko kay Daddy. Sobra. Maski ako, hindi ko alam kung anong pag-uusapan ninyo. Eh, bakit ayaw pa akong papasukin? Hintayin na lang natin. Baka sinusumpong lang si Daddy. Sinumbong ka ni Tay sa akin. Nakapatay ka na raw. Bakit ha? Ganyan ka na ba talaga ngayon ha? Pwede ba, Paloma, tumahimik ka nga? Dati-rati, binipilit mo akong makipaghiwalay sa'yo. Ngayon pumapayag na ako, dada ka pa ng dada. Dahil nagbago ka na. Kasama ka naman sa mga kagaguhan niyo ni Mami. Wala kaming ginagawang hindi para sa presidente, Paloma. Pansarili yung ginagawa niyo. Natatakot kayo na malaman ng publiko ang sakit ni Daddy. Dahil pag nagkataon, patay kayong lahat. Wala ka na magagawa kung di makikooperate, Paloma. Parang hindi ka po ng presidente, ah. Ayoko. Ano? Ha? Gusto mo ikaw na isunod ko? Para maging katulad na ako ng tatay kong tirador, ha? Tandaan mo, Paloma, tinik ka lang sa amin. Ngayon kakampihan na ako ni Mami. Hindi pumayag ang mga sentinels na magamit sila. Kung hindi sila, eh sino? Akala ko ba mabango si Daddy sa military? Oo nga. Pero iba yung test na ginawa natin. At tayo lang ang nakakaalam nun. At walang napagbintangan doon. Pero, isang military threat na madadamay sila. Alam mo ba kung anong ginawa ni Vice President Salgado? Humingi siya ng dossier ng Sentinels sa ating NBI chief. Para saan daw? Hindi natin alam, Julius. Pero ang alam ko, gusto ni Romina na maging presidente. Ayaw sa kanya ng military. O di all the more, kailangan natin ng tulong ng buong Sentinels. Iisa lang ang sasabihin mo sa kanila. Gusto niyo ba na maging presidente si Salgado? Okay. Kakausapin ko sila ulit. Kailan ito dapat isigwa? Dasal na lang tayo na hindi natin kailanganin gawin. Pero pag nagkaroon ng pagkakataon, dapat handa tayo. Lucinda, ikaw lang ang pag-asa ni na Rosa, Camila at Alicia. Matutulungan mo ba sila? Daddy, bakit po ako? Kasi wala nang pinagkakatiwalaan sina Iluminada at Ernestina. Kahit si Eleno sa Asturias. Pero ikaw, harmless ang tingin nila sa'yo. Kaya, ikaw ang pinili kong tumulong kina Alicia. Hindi ko po kayo bibiguin, Daddy. Good. The first thing you have to do is get out of the country immediately. What? Pupunta ka sa Switzerland, the Bahamas, and Hong Kong. What for? May mga hidden accounts ako doon sa mga bansang yon. At ikaw ang magiging executrix sa mga accounts na ito. Pero kanino po? Ikaw ang mangangasiwa nito. Para kanino po to, Daddy? Para kay Rosa Camila, Charlie, at Alicia. Pero ang pinaka-importante, Lucinda, walang dapat makaalam nito. Kahit si Alicia o si Rosa Camila. Para hindi ka pagdudahan kahit sino. Eh, kailan po nila ito malalaman? Kapag oras na, lumalala na sakit ko, Iha. Kailangan pagplanuhan ko na ito habang matino pa ako.
Sa'yo nakasalalay ang buhay na mag-iina ko, Lucinda. Mahal natin si President Montemayor. Pero hindi tayo dapat nagpapagamit sa mga kasamahan niya. Tayo rin ang mapapasama. Okay, listen. Ipo-float lang natin ang balita eh. Hindi naman natin talaga gagawin yon. Kala ko ba papalabas tayo ng mga tauhan? Paano kung mahuli sila? Tayo rin ang uhuli ng mga yon. Mahal ng presidente ang bansa natin. Mahal natin ang presidente. Bakit kailangan gawin natin ito? Dahil may ilang taong hindi nagmamahal sa Pangulo. Kaya dapat takutin. Ikaw ang unang pagbibintangan ng presidente. Mahal ako ng Pangulo. Maniniwala siya sa akin. Okay, gentlemen. This is not for personal reasons, okay? Ito na yung pagkakataon para protektahan natin ang presidency ni Pangulo. By staging ang fake coup. Paano natin siya mapoprotektahan? You will see. Para lang tayong mga batang naglalaro. Laro lang sa atin to. Better read the newspapers, okay? Meron ng ibang tumutuligsa sa kalagayan ng Pangulo. At kapag hindi sila natahimik, hindi rin tayo matatahimik. Understand? Lucinda, I trust you can manage everything. Makakaasa po kayo, Daddy. Good. Lucinda, hi! May meeting kayo ni Daddy? Wala. May pinapaasikaso lang sa akin si Daddy about sa PR campaign habang wala si Mami. Sige, mauna na ako. Na-tape mo ba yung pinag-usapan nila? Akala ko kayo nasa control room eh. Wala ako, may lakad ako. Okay lang, naka-automatic record naman yun eh. Sabi ni Daddy, wala to dapat makaalam. Eh di wala. Kung ayaw pa magtrabaho ni Rafael, hindi ko siya pipilitin. Ako na lang mismo ang mag-aasikaso nitong restaurant. Alam mo ma, hindi lang naman tayo maging kawawa kapag nalugi itong restaurant. Mas kawawa yung mga trabahador ko na umaasa sa akin. Alam mo, ang dami yung payables na hindi nababayaran. Wala bang pera ang restaurant? Meron ma. Hindi lang naasikaso ni Rafael yung mga dapat bayaran dahil hindi nga siya nakapasok ng 2 linggo. Saka parang nagkakawalaan ng mga tao rito. Wala ba nakikikwento sa yung Tito Emil mo, Tita Angie, kung saan sila nagpupunta? Baka naman inaasikaso lang yung kaso ni Tito Emil. Saan sila nagpupunta? Sinong tumutulong sa kanila? Alam mo, napakarami nilang tinatago sa atin. Alam mo, sobrang laki talaga nito mga bayaran na to. Pag nag-abono ako, mauubos ang pera natin. Nauubusan na tayo ng pera, ma. Huwag mo na intindihin to, anak, ha? Pag-isipan mo na lang tong restaurant. Masyado tayong nawawala ng customers dito. Yung regular nyo, nawawala na. Amanda, naglilibot ka na naman ba ng palasyo? What kind of a question is that? Ano ba kailangan kong libutin dito na hindi ko pa nakikita? May ginalaw ka ba sa control room? What? What control room? Never mind. Ate Ernestina, what control room? Ate Ernestina? Paloma? Ano ba yung mga sinusunog mo? Ba't hindi mo na itapon sa basura yan? Ano ba yan? Alam mo naman ng mga tao dito para mga basurero. Pag tinapon mo, tiyak, makukuha pa rin nila. Eh ano ba yung mga yan? Mga sikretong hindi dapat malaman ng mga tao nagmamando sa isang maliit na tagong lugar sa palasyong ito. Alam mo ba yung kwartong sinasabi ko? No. Saan ba yun? Mamaya, pagtulog ng mga kontrabida, sasamahan kita ron.
Nag-orosaryo lang ho. Ano na naman ginagawa mo dito? Hindi ka ba talaga makatiis na hindi kami bisitahin ni Rafael? Carlito, please, tayo na kami. Nasa Baguio si Rafael. Sino nagsabi sa'yo? Humingi sa akin ng tulong si Tita Angie at si Tito Nick. Kasi raw nawawala na naman siya. Nasa Baguio siya. Anong ginagawa niya doon? Hindi ko na yun alam. Nagawa ko ng parte ko. Alis na ako. Carlito, saglit. Carlito, nakikiusap ako. Baka naman pwedeng patahimik mo na kami ni Rafael kung talagang mahal mo ako. Basta Camila, kung talagang mahal kita, hindi ako matatahimik hanggang sa mapakasakin ka. Sobrang pagmamahal ko sa'yo, tumulong ako sa paghahanap kay Rafael. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako maasa na magiging tayo pa rin. Alam ko sa bandang huli tayo pa rin. Anong manner of payment? Cash. Deposited sa kanyang secret overseas account. Sa kanya ilalabas. Paano kung dineposito na natin ang ating cash pagkatapos hindi pa rin niya nailabas ang medical records ni Leandro? Well, I'll make sure na ilalabas niya ang photocopy ng mga medical records ni Leandro mula sa Malacanang. Guada, magkano pang balanse ng account na binuksan mo noon para sa aking election donation? More than enough to pay the 50 million, Lola. Then get the account number. Madam Gersanta? Yes, it is here. Ibubunyag na natin ang Alzheimer's disease ni Leandro.